Kapag lahat. Ganyan tayo, gang. Sabay tayo. Hermes the horsey. Wala kami. Ha? Walang nahawakan yung phone ko, nag-message si Antonio. Napunta kami doon sa, akala ko in-expect ko yung dating location. People's Hall. Anniversary. Ano ba mas malaki ngayon, sir. Mas medyo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Hello, sir. Body pa. Hello, sir. Mr. Fernando Rodriguez sa Nuclear. Hello, sir. Hello po. Architect Vergara. Sir, good afternoon. Hello, sir. Hello. Hello po. 1 year na po kami. 1 year na rin pala tayo. April din. Yes. First year na rin pala. Oo. Anniversary. April din sila kasi nag-vlog sa Plan Camp sa People's Hall. Tama. 1 year. Mas malaki nga yan. Malaki lang yung venue po. Okay. Pero mas may mga bago na sumali. Kamukha si Sabana po. Siya, breeder siya ng mga euphorbias. Mamaya itutur ko kayo sa akin. Tapos si si Architect Vergara sa Cactus and Succulent Society, board member. Also si Mr. Shonosa din, si Nonoy, sa Cactus Society. Vice, no? They're mga board. Vice. We're boards kami for sa CSSBI. He collects mga antiques, seashells, and plants. This is commissioner sa Gadal. Ay, hello po. This is Mr. Bajo sa Agribusiness House. Hello, ma'am. The very famous vlogger. Si Ponjit nakaalis na eh. Si sir. Pero sila Boyet nandito. Ari, di ba nag-vlog kayo sa Perlas na sila? Mr. Bajo Canseñas. Hello po. Sa Norte Pilipinas sila, pero they're developing a botanical garden sa Cavite. Pero wala pa. Starting pa lang. Ay, Sila sir. Boyet, Perlas. Sir, gusto po. Welcome to Plan Camp. Plan Yes, Camp. sir. We've united na already. Wow. All of us we've united. After Pero pa yung mga... 90%. Sir Buddy, halika na sa gitna ka. Oy, nakaya naman ako. Oo, ikaw ang aming You're the biggest person here. Tita May! Naiya naman ako. Dito ka, sir. Tara. Boyet, dito ka. Sir Boyet. 1, 2, 3. Go! And welcome to the Plan Camp! Wala gano'n? Congrats. Hindi! Oh my God! Hindi ako! Kayo, congratulations to everyone! Congratulations! Thank you to the Plan Campers, yung mga sumuport for 1 year, mga nandiyan dyan, mga dinosaurs like Ate Tess. Sino pa? Tita May, Arid Aroids, Plantaholic, Marites Society, yan. Ever since nandiyan dyan, PNTE, Attorney sa Gadal, Sir Buddy, Tiffany Champ, syempre Horty. Punong abala natin to Punong abala si Tiffany, kaya tulog siya kagabi. Angel, syempre for the support dito ng Ding, and yung mga judges. And sana many more years to Plan Camp. Yes! Puntahan natin yung tabletop namin. Ay, sige po. Parang meron kami mga 40 ngayon. Usually 20, 23 lang. Madami-dami ngayon. Madami-dami. Ayan, si Michael, avid supporter namin. Michael. Napanood ka ni Savannah sa vlog nung first vlog. Hindi pa kami nag-uusap noon. Talaga.
Si Ma'am Techi naman. Hi, hello ma'am. Hello po. Ano siya, she owns yung halamanan ni Nanay Techi sa Bulacan and then she has Cafe Kafagway in Baguio. Yes. Siya yung nag-specialize naman siya sa kokedama. Yan. Magle-lecture siya on Saturday. Saturday. This is Kokedama is Japanese for mosto. I mean, Japanese plant style. Parang string gardening. Yeah. Oh. It's an offshoot from, they call it a 4 months bonsai. Oh. Nice. Tapos ano siya, Sir Buddy, hindi siya, walang plant background. Account Ano yan, CPA. CPA. From BIRB. Ay, hello po. Suddenly, I became a full-time housewife and decided to go into plant collection. Mm. And the rest is history. Malaking help sa akin ang organization, really. The NSCSOPI. Yes. So I'm just a regular full-time housewife. And now I'm here. Thanks So to Mochi. even beginners, Although, yeah. habol. Makakahabol. Kokedama is a very easy plant styling. Para meron naman maging kakaibang may offer. Mm. So, it's considered plant Hindi puro styling. lalo na yung wala ng space for pots, no? Na mga naka-ground, they can adapt yung kokedama art. Kasi sinasabit lang. Kasi sinasabit. It's very Sinasabi. organic kasi. Instead of using pot, the moss serve as the pots. Mm-mm. Like that one. Like this one, oh. Ganda. And this one, sir. I'm also Opo. doing terrarium. Ah. That's why I am here. So may choices tayo on how to style instead of regular potted plants. So we have choices on how are we going to display our plants by using wood and moss. Moss. Thank you. Thank Nice you, ma'am. meeting you, sir. Ma'am, can I get your contact details? Possible ba kitang i-feature? Yeah, sir. Thank you, sir. Yung mga cactus, sila yung mga regular joiners sa Hello plant po. camp. Sila yung mula first plant camp last year. Sila na yun. So hanggang ngayon. Hello po. She owns naman cactus cafe. Cactus cafe by Unisky sa Candaba. Candaba, Pampanga. Candaba. In the town proper? Ano sila doon? Political family sila. Ah. Sobra naman ito. Political family. Ano ka naman, former SK ka din. Future Mayora ng Candaba. Future Mayora. Aming very kami, mix kami dito. Oh. Mix breed. Okay. Yan, ito yung kay Kuya Jojo. Nanalo na naman siya sa tabletop namin. Actually, this time, pinromote ko sa tabletop yung Philippine native saka Philippine hybrid. Oh. Para hindi ako naglagay ng best in show. Kasi, yung kasi para mas mapag-best in show kasi yung mga imported, usually yun ang nananalo. Ito po ay Ito ay Diefenbachia, imported sa Aroid category to. Aroid. It won second. Kay Ma'am Techi ito. But this one's a native. Ito ang best native in show. Native? Yes. Variegated Rapidophora. Wow. So, kay Matt, yung aming graphic artist. Ito naman sa Bromeliad, second place. Bromeliad. Ang ganda. Air plant siya. Ganda. Pero this one is about mga 30 years old na. Wow. 30 years old. So, nandito yung tabletop namin. Maliit lang siya for talagang mga aspiring breeders and yung pinopromote ko yung mga native plant. Air plant also. Kailangan siya xerographica. Ito siya. Super. Ang ganda. Grabe. Pero ang nanalo sa Bromeliad ito. Ay. Kasi this is very old. Ang ganda rin. Ito first. Kasi super tagal magpakapal. Oo, from isa. Wow. Ito naman ang may-ari naman ito. Nurse naman siya. Pero he excels grooming plants. Yan si Jerry. Jerry, pakilala kita kay Sir Buddy. Ayan na aking avid supporter yan mula nung first plant camp. Sir. Ayan, ang dami niyang ngayon na naman. Sa Entry at saka award. Sa iyo to, sir? Ito kanya rin. Sa iyo rin to. Wow. Nilagay niyang bato kasi yung sabitan, dala din niya. DIY.
Pinoy. Naka-entry, Pinoy na nag-breed niyan. Mga Sansevieras. Tapos I'm promoting yung yung there's a breeder that I just met sa Ilocos. Teacher siya, but she collects mga ito Cryptanthus. These are called Cryptanthus, mga bromeliads family. Family ng pineapple. Pero ito mga hybrid na niya. Ang ginawa niya, sabi ko, padala kayo through bus. Tapos i-exhibit natin para makita nila na may magagandang gawa na yung Pinoy na mga ganito. Kasi usually Thai and Western Yan, tas ito yan mga succulent. Kami more on succulent, pero yung last show namin sa MOA, puro ornamental naman. Ang gaganda rin. Yan. Ganda rin. Ito yung best Philippine hybrid. Yes. Isa may-ari. Super. Ito yung third. Nasaan na yung may-ari? Super ganda. Ito. Grabe. Mga hybrid na niya. Ito sa third. Sobra. Ganda. Kaya ng talunin ng Thailand. Ang problema lang walang support sa atin ng government. Kaya yan will remain sa Philippines. Hindi ma-appreciate ng ibang bansa kamukha ng hybrid ng Thailand. Ma-appreciate all over. Ito po ay siya? Third. Si Sir Jojo din ang breeder. Wow. Tapos, Picturean mo, pakita mo kay Helen. Tapos yun, mga lotion, mga local pots na to. Local pots Local na. pots. Some are from Pampanga. Ito, I think, from Joey De Castro to. Ganda. Yan, Joey De Castro to. Ganda ng pot niya. Pinoy potter siya. Yan, so ito parang best in show namin ito and yung native species din. Super ganda noon yung ganun. Ba't hindi siya nanalo? Mas kasi, though well-groomed siya, tapos malaki, pero common na kasi siya. Tapos yun naman yung, kaya ang nanag first yung maliit. Kasi from one plant, super hirap makapalin nun to that. It will take you siguro mga 5 to 10 years from one small plant. So talagang yan, from one plant na dumami dyan? Yes. Yun ang mahirap Tapos ito yan, native din, nag-third siya. Philippine native. Ito yung mga nakikita lang sa gubat. Sa gubat, oo. Yes. Ganda rin niya. Pero pagka inano mo na cultivate, ang ganda niya. Normal niya Yung pattern niya. Ito, kaya ang purpose nito sa mga ganitong plants, ang purpose nito is when they climb yung puno. Pagka malakas ang hangin, the same principle as the tarpaulin noong araw sa Lex Edsa na may triangle. So, pag malakas ang hangin, yung hindi siya flow. dadalhin. Yes, magpo-flow through and through lang. Kaya most of mga plants na ganito are called aroids. Pag nag-mature, mga monstera, amidrium, may ganyan. Yun ang purpose niya. Pag nasa taas na, hindi siya matatangay ng hangin. Parang may ventilation siya. Galing. Yan, nag-second siya kasi ang ganda yung cultivation. Matanda na rin. Medyo matanda na siya para lumaki na. Actually, hindi. Siguro mga 1 year, 2 years kaya magpalaki ng ganyan. Then yung mga ganun, Tillandsias. Fast grower kasi yung mga ganito po. Yan, ito yung second place sa Pinoy hybrid. I think gawa to nung breeder from Mindanao. Wow. Si Glance Ang. From one plant lang yan. I think ang mother plant ito. Oh, talaga? Yes, the rest are anak na. Anak niya? Yes, ayun po. Makikita niyo. Nanggaling doon. So, nung... Pero nag-iba itsura nung anak. Yun yung juvenile form. Hindi na siya nakalaki kasi nag-anak. Ito na yung mature na mas kumapal. Usually silang lahat kahit ito, pag tinanim niyo po ng dahon, pag tumubo, flat. Tapos as it matures, nagiging cylindrical, nagiging ganito.
Ito naman, bromeliad siya. Dicchia estevesi. Hindi siya nanalo kasi medyo juvenile pa. Pero, Maganda. ang maganda sa kanya kasi fan type. Oh. Fan type. Tapos may mga hardcore collector ng Dicchia. Itong plant na to are called Dicchia. From Bromeliaceae family, pineapple. Sa wild kasi, nakahiga siya talaga. Nakagano ng tubo niya pahiga. Nakadikit sa lupa. Pero syempre, in cultivation, we would want to look it maganda, presentable, inaangat. Pero yung mga hardcore collector talaga, tatawanan kasi talagang dapat naka-side or nakahiga. Lumalaki siya mga ganito. Tapos itong plant na to, juvenile kasi, but this one's very rare. If I'm not mistaken, sa buong mundo, isa lang ang meron ito. Oh, wow. It's a variegated jewel orchid. Wow. Hindi siya nanalo, although very rare, hindi siya nanalo kasi juvenile pa. Pero pag lumaki yan, Actually, hindi siya lumalaki, lalago lang siya. Yung ganito would cost mga 30 to 50,000. yung that size. Smaller pa. Parang ganun yun. Smallest leaf would cost mga 30 to 50,000. Wow. Tapos ito aloe din to. Parang yung isang Dicchia. Aloe to. Ang tawag naman sa kanya, common name niya is book aloe. Kasi parang librong nakabukas. Oh. Pero yan, as it matures, magiging parang yung hugis aloe vera din. Kasi ito mga native, yung may-ari nito, same din sa mga, he collects mga rare native plants. Si Juan Halaman. Ito yung mga aglonema, but this one are from the forest na nag-variegate. So yan ang mga collection niya, yan din ang advocacy niya, native plants. Ang ganda rin to. Bromeliad. Bromeliad din, family ng mga Runner-up. third. Ganda. Ito siya kaya siya nanalo kasi full ano siya. Kumbaga yan na yung full cycle niya. May flower, matured. Kasi pagka nag-enter sa competition niya, importante, it has to be matured. Minsan kahit may rare ka, mukha ito, kahit rare, hindi siya nanalo kasi juvenile. So, hindi pa nakikita yung full potential niya. As compared to ito, may flower na. Tapos may isang interesting plant dito. Ito first. Kasi ang hirap magpa-lago. Ganyan kalago. Kalago, yes. Ayan. Tapos, ito interesting na plant. Variegated siya. Pero yung common nito na makikita sa bundok, this is called tetrastigma. It's a vine, no? Tetrastigma. Ito yung live host ng mga Rafflesia. So, pag tumanda yan, sa branch niyan, dun tumutubo yung Rafflesia. Another plant yan. Host plant siya. Yung malalaking flower po, biggest flower. Yung orange, red orange talaga? naman. Yes. Pag matured yan, meron silang symbiotic relationship. Diyan tumutubo yun. Kaya lang yung Rafflesia, hindi porket may ganito ka, Tutubuan ka. magkakaroon ka ng mamumulaklak yung Rafflesia. It has to infect the host plant. Kumbaga ano siya, sakit. Oo. Nagbe-benefit siya dito, siya nabubuhay. Itong bumubuhay sa kanya. Kumbaga parang ventilator niya yan. Tapos, pagka siguro, para sa tao, pag mahina resistensya, mag-flower siya. So, yan yung interesting plant dito. Yan ang host plant ng tetrastigma. Ng Rafflesia. Ganda. And lahat variegated, hindi. Not Nagkataon all. siya lang. Nagkataon lang siya lang actually. Parang sabi nga nung isang nag-judge. So, sobrang time rare niya. yan. Yes. Hindi lang siya nanalo kasi hindi consistent. Yung variegation niya. Like itong isang plant na to, plantlet na to, vine. Hindi siya Green. variegated. Oo, but itong isa variegated. So kailangan yan. Pag sa Thailand yan, talagang gagawin nila dyan. Propagate until Padumihin na nila yan. until makakuha sila ng perfect variegation, yung good variegation na tinatawag. Yung lahat ng dahon may variegation.
yun na yung ma-market na nila. Yung kasi ano na yung mutation na sa kanila. Mutation na. Kasi ito, Discadia, native din sa atin. Ah, talaga? Yes, mga tumutubo sa puno, mga Manaog Kairog family. Ganda. Tapos dito I made simple simple landscape. Ganda. Oo, yan, bromeliad din yan, Bercea odorata. Tapos ito yung mga trophies namin. Ah, ang galing. Mga trophies namin for best in category. Ganda. Sino nag-design? Sir Maynard. Pakilala kita. Si Sir Maynard, Hello, he sir. works for cruise ship, no? Cruise ship. Wow. Tapos hobby niya yan. Wow. Nung bumaba siya nice. ng barko, he joined yung Plan Camp 4 ba or 3? 5, oo. Tapos yan, nag-pledge siya ng ganyan. Since then, nag-pledge na siya. Eh sadly, sasampa na ulit siya ng cruise ship. So mawawalan kami for ilang Patingin po And yan lahat yan, ang Plan Camp talagang lahat all for the love. These are mga pledge of niya yan sa Plan Camp. Wow. So yung mga first place doon will get mga trophies. Kasi yung ibang artwork. Ayun, yung ibang art. Punta tayo tingnan sa natin booth yung na. artwork. Collects mainly mga bromes, no? Bromeliads and Siberias. And mga Philodendrons din. Pillows and anthuriums. Nag-hybrid ako isa ng sa mga anthuriums isa ngayon. sa mga client niya is si Emilia Manila Bulletin. Talaga? Oo. Kaya kukuha lang niya yung platycerium willing KI. Ayan. Actually, nung first time siya na sumali, nag-iisip kami, Sir Butch, anong papangalan ko? So, sabi ko, dahil artist siya, tapos halaman, di plant and art, tapos tinagalog niya. Tinagalog na lang. Tapos Maganda. Ayun, parang siya ginawa. Sir, thank you. See you. ito naman kay Mrs. Tolentino. Ano naman siya, collector siya since 70s. Wow. Kasama doon sa mga original, ma'am. Yes, or horticulture. pillars, yes. Mga 70s, 80s. Ganun, 70s, 80s. Lipalipasan lang yan ng oras yung plants. Yung house niya, she lives in Fairview. Yung garahe nila, pinisemento ni husband niya, ginawa niyang garden, punong-puno ng mga xeric plants, yung mga pang-init. Tapos, they have a farm in Batangas. 2 hectares. Yan lang ang laman. Ang laman. Yan lang. Tapos nagta-travel sila almost 3 times a week dun for plants. Yan lang ang hobby niya. Bukod, sabi niya, niya, pamilya mo, at politics niya at halaman. Pero pag binibiro siya ng mga anak niya, naku mama, ang number 1 mo halaman. Which is medyo may pagkatotoo. Gustong-gusto niyang magta-travel abroad para makakita ng mga bagong. Siya para siyang nung panahon niya, trendsetter. Kasi nga travel siya abroad, makakabili siya ng maliit, paparamihin niya. Mga landscaper tsaka interior-scapers sa kanya nagsusource. Friend ko sa Plantaholic. Nung nagsa-start pa lang siya, kasama ko siya. Tapos after ilang years, hindi kami nagkita. Mga 7 years. Tapos nung nakita kami ulit, natuwa ako. Yung tears of joy ba, naluha ako na she continued. Tapos breeder na siya. Hindi siya yung nag-i-import lang, propagate, pero breeder na siya. Hi, hello po. Ma'am, name niyo po ulit. Sabana Lamsen po, of Plantaholic Garden. Good Plantaholic. afternoon. Okay, Ma'am Sabana, can you show to us yung Hybrid. mga plants? I've been in this, I've been parang seller, collector for 8 years na po. Okay. Ngayon there was a time, sabi ko, puro na lang ako. Nag-import kasi po ako importer talaga ako ng cactus and succulent for so long na parang ang dami-dami ko ng plants, iba-iba. Matitinik at kung ano ng mga cactus. Sabi ko, parang mahilig ako sa variegated. Yung parang may yellow na striation, mga pink, ganun. Ngayon sabi ko, ano kayang halaman ang pwede kong collect na colorful?
So, I think this is colorful. Ang maganda pa po sa Françoise, iba-iba yung shape nila. May parang pa-maple, may color red, may purple, may parang light green, may parang pa-spoon type. Ayan po, oh. Para siyang kutsara. Ang ganda. Ito po mga hybrid ko na to. Yeah, hybrid ko, may iba-iba din kulay. May black. Iba, as in sobrang iba-iba po talaga. Tapos ang maganda pa sa kanila, like this one is 8 years old. Though ito, nabili ko lang po ito sa ibang bansa. It's not my hybrid. Pero parang showcase ko. Kasi nag-start po ako ng pagpo-pollinate mga 4 years, 5 years ago. So this one, I bought this for 30,000 baht. That's 60,000 pesos. So if may nagtatanong, sabi ko kahit 60,000, di ko bibenta. Kasi only one siya. Mukha siyang alam mo, nakakatawa pa sa kanya, natural bonsai siya. Di ba, natural bonsai po siya. Ang tawag nila dito parang swept na design. Paganan. Oo, yung parang hinangin na puno. So I think may mga lumalapit sa akin na nagbo-bonsai nagko-collection ng bonsai. Bumibili na rin po sila nito. Kasi hindi mo na kailangang i-trim, hindi na nila kailangang i-wire. So ako po yun. Yes. So ako nagpo-pollinate po ako. Ito lahat to, itong mga maliliit po to, gawa ko na siya. Wow. Gawa ko na po siya. Iba-ibang color, iba-ibang shape. May mga mura, kasi po parang tulad nito, sa lahat po ng seedling ko, parang isa lang yan. Ito, tulad nito. Kaisa-isa lang po to. Ganda. Kaisa-isa lang po siya. Parang siyang matinik sobra, pero maple shape siya. Di ba po? Maple shape. May mga iba-iba ding color. May red. Ito, we call this parang white. Kasi there's no such thing as white naman talaga na halaman. Kung hindi walang chlorophyll yun. Pero ito po parang pinaka-white na yan. Yan, tulad yan pa spoon type. Para siyang mangkok. Ayan po, spoon type. Ito parang magkamag-anak to. Pero totally iba itsura. Iba po. So wala pong halaman na magkamukha. Wala. Meron din pong ganito. Wait, let me show you. Sobrang tuwan-tuwa ako sa kanya. Wow. Binonsai ko siya. This is 4 years old po. Wow. Binonsai ko siya. Nasa bonsai pad. Ayan. Wow. So if you want, minsan po sana makavisit kayo sa garden. Makikita niyo mga collection ko. Saan yung garden niyo, ma'am? Valenzuela lang po. Okay. Valenzuela lang po kami. Kasi nga, tapos I do live na twice a week. Nagtuturo po ako on how to pollinate, propagate. Kasi my goal is one day sana hindi na talaga pumunta ng Thailand to import plants as much as possible. We should make it. May mga ganito na plants? Opo. Wow. Ngayon, dati, nung 4 years ago, ang nagmamine lang sa live selling ko is 20 lang. Ngayon po, luckily, pagka nagla-live ako, 150 minimum ang nagmamine. Nakakatawa mo na finally naman may mga nagkakagusto na. Ito mga nagkaka-codex na po sila. Pero titingnan yung dahon niya, bilugan. Ayun. Yan, tulad po niya ng mga customer ko din po na napakadaming binibili ni Sir Brian. Ano pa? Nga marami na rin bumili. Pero ito po, syempre dahil sa event, sabi ko, benta lang tayo ng affordable. Medyo affordable. So medyo affordable. Yes. How much? Yung pinakamahal ko po na nabenta is 50,000 pesos. Affordable, 50. No. Yung pinakamahal. Not Okay, now. okay. So, pinilit ko po talaga magdala ng 3,000 today. Okay. Pinakamahal is 5,000 today. Just for today. Kasi nga po, I want to support Plant Camp. So ito po, kasi smaller, kaya mas affordable. Yes, hindi. At saka po, parang because of the shape also. Not every, tulad po nito ha. Let's see ito. This one maple siya. May maple po siya na design, right? Pero hindi siya consistent. May maple, may diretso. Pero kung bibilin po ito, may mga this is more consistent. This is more consistent. So this one is more expensive. Ang maganda po sa kanya, halimbawa, kinross ko halimbawa ito. Ganito po pakita ko lang. Halimbawa ito, kinross ko to together. This is white and this is red. Pag kinross ko sa kanila, sila pwedeng lumabas sa kanila is color pink, ganito. Or lighter pink. Ay mo, parang gano'n. Jun, pakiko nga yun. Maganda yun. Yes.
Ito po. Ito hybrid ko din po to. Ngayon pagka pinolinate ko, pwedeng ganito po yung kalabasan. Yes, hybrid ko yan. Pwedeng pong lumabas na ganyan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.